Maulang araw, ayan. Wala pa rin tigil ang ulan. Isang magandang araw pa rin kahit maulan. Syempre, thank you Lord. Yan. At tayo ho ay umuulan ng kasaganaan ang ulan. At umuulan din ng mga ka-issuehan na walang katapusang ka-issuehan. Palaging bago ay pambihira. Ayan ho ay nandyan na ano ho. Magsisihan at magsisihan ay hanggang sa sisihan na lang talaga ang mangyayari. Pero ang wag na muna tayo doon sa usaping sino ang dapat paniwalaan, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagpe-fake news, sino ang dapat sisihin. Siguro wag na ho muna tayo doon. Ano ho, ang magandang gawin dito ay matapos yung issue. Paano ho matatapos? Ano ho, ay baka sabihin naman ay kung kayo natigil-tigil, baka naman sabihin kung ang mga reactor ay natigil-tigil. Kami ho ay ikaw ay content creator, normal natural. Kung walang may tatapik, kung walang katapik-tapik, walang issue, wala ho kaming marireaksyonan. Ano ang dapat gawin? Saan ba? Saan ba kami lulugar? O, di ba? Natural content creator ho. Kung ano ang mainit na pinag-uusapan, nandun ho kami. Pero wag naman sasabihin, kami ang nagpapalala. Kami ho ay humuhugot lamang sa mga na nagbabase kami sa video ng iba. Ano ho? Okay, ito na. Sabi ko nga, wala nang mga sisihan, pero nandiyan na kasi yan eh. O, ayon niya kay Kuya Bal, may sinasabi si Kuya Bal, kung hindi sana nakialam, kung, meron siyang gusto linawin, kung sana walang nakialam na mga sponsor, at mukhang meron pang makikialam dahil hahantong ho, may magkakaso raw ho, ano ho, kung sana'y wala ho nakikialam, hindi sana wala ho kaproblemahan. Ang problema ho, may mga sponsor din na nangihimasok, nakikialam din, at umientra-entra. Ano kaya, ayan, nandyan na, lumalabas, lumilitaw. O ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Ano ho? Ganun pa man, ito na. May pagbabasihan ako na upload ni Kuya Bal. Naku, sa halip ay matapos na eh. Kaya lang, may isang sponsor din na gusto rin sumausaw. Ano ho? At di umano raw ho ay siyang gagastos. Siya na raw ho ang magkakaso. Ay, paano ho magkakatapos ito? Ano ho ba dapat gawin? May sponsor din na di umano ni set up, sinundo. O, ngayon, kung dito naman sa Kalingap, ay kung hindi raw sana nagsalita si Erwin or naglabas ng mga blind item, sana'y walang gulo, ay magsisihan ho tayo at magsisihan. Ay nandiyan na huli na ho ang lahat. Ano ho? Okay, dito muna tayo kay Kuya Bal. Ikhanin Kuya Bal, ano? Yung kay Ido. No? May sponsor lang po na, no? Meron lang pong sponsor ata, no? Sponsor yung na maglitan. So may middlewoman. May sponsor na umintra o namagitan or gumawa ng way para magkausap. Eh, mali rin ho yung sponsor. Okay, fine. Kung ang motibo ho ang gusto ninyo ay magkaayos-ayos, bakit hindi na lang ho doon sa bahay? Tayo ho yung neutral. Ano ho? Kasi kung sa pagkakasundo-sundo at sa pag-aayos, isama ho ang magulang. Isama ho ang partido ang dito sa Kalingap. Hindi ho ang dalaga at binata lamang ang inyong pag-uusapin. Pero sabi ko nga ito ho, kung napanood nyo yung vlog ko nung nakaraan, nasabi ko noon pa ay meron ho akong gustong itapik na hindi ko maitapik-tapik. Na bakit? Kung isang halimbawa ho na ito ay ginagawa talaga ni Edo na nagkakaroon siya ng komunikasyon doon sa dalaga. Hindi ko ho tinatapik kasi yan eh. Or kung sakali nagkakaroon or magkakaroon pa ng komunikasyon sa dalaga. At dahilan ho, hindi para sila ay maging okay ulit or matuloy yung love team, hindi ho. Ginagawa niya lahat ng ito para matuldukan ang issue and hindi na ho humantong doon sa makasuhan pa si Edo. Kaya yan ho ang isa sa nakikita ko. Ayaw ko ho kasi i-highlight yung topic na yan na patungkol sa baka gustong arborin ni Edo, baka kaya gusto niya kausapin or mangyayaring makikipagkita siya, makikipag-ugnayan siya, may komunikasyon para maarbor yung di umano'y sinasabing siya ay kakasuhan. Iyan ho ang isa sa nakikita ko. Hindi ho para sa magbalikan sila, hindi ho para sa sila ay muli mabuo ang kanilang love team, hindi ho sa ganon. Dahil kita ninyo, nung mga nakaraang buwan noon, namayat sa Edo, medyo na-stress, talagang walang katapusan yung mga ka-issuehan. So nandiyan, nalumilitaw din ho na di umano'y kinasuhan. Ayun ho, sa sinasabi nila Red Zane, na di umano'y kinasuhan. Nagsampa na raw ng kaso. Iyan ho, nakikita ko, na kaya nakikipag-usap. Hindi dahil para maging sila, magmahalang muli, magkaroon ng love team, kundi para absueltuhin, arigluhin. Ano? Mag-usap, magkaintindihan, magkaunawaan at tapusin ang mga ka-issuehan. Yan ho ang nakikita ko. Pero ganun pa man, isang halimbawa ho na nakausap na ho ni Edo, itong dalaga, itong pamilya, kung halimbawa man, ano ho, kausapin niya ang pamilya. Dapat ho,
Ang mga bagay na yan, kung nangyayari man na kagaya niya sinundo raw ng sponsor, kuno sila yung kasama sila Tinay. Siguro hindi na dapat siguro din pinasabog talaga. Kung nagkaroon man ho si Erwin TV blind item, so wala naman siyang name drop na name na girl. Pero obvious na obvious ho. Doon sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga salaysay, positive naman. Ano ho? Ngayon, sinugundahan naman ho ni Red Zane, negative. So, sino ho dito dapat, ito, sabi ko, wala nang dapat sisihin. Pero kung tatanungin, saan ho dapat dito? Sino ho ang, sino na ho ang dapat sisihin dito? Na pinasigundahan ni Red Zane, yung kwento ni Erwin, nga di umano'y na trauma, muntik nang mabangga, kumaripas ng takbo. Negative ang kanyang kwento. Taliwa sa kwento ni Erwin na positive. So, yung kay Erwin, ginawa niyang positive, pero alin ho ang totoo? Yun ho ang magandang malaman. Alin ho ang totoo sa dalawang ito? Sino ang nagsasabi ng totoo? Kung iba ang version ng kwento ni Erwin, so ang mangyayari totoo ang sinasabi ni Red Zane. So kung iba naman yung version ng kwento ni Red Zane, so ang mangyayari dito, totoo ang sinasabi ni Erwin. Kaya lang, saan ho mas lumala? Saan ho mas marami ang naapektuhan sa kwento ni Erwin? Na positive naman o sa kwento ni Red Zane? Pero kung halimbawa ho na totoo ang kinikwento ni Red Zane, marapat pa rin bang isalaysa niya ikwento niya na di umano, muntik na mabangga, nagkatroma, natakot, tumakbo. Maraming aalma. May mga umiyak na. Ang akin lang dito, nandyan na ho iya, magsisihan at magsisihan man. Ay, ano pa ang mangyayari? May isa pa. Kasi dapat ang mga sponsor ho, wag na ho sana sumausaw para sausaw. May sponsor na naghahamon na sige mag-file na kayo, mag-complain na kayo. Mag-file kayo ng case at siya ang gagastos. So another issue na naman. Ano ho, i-separate topic natin yon. Yung kay Leo D na nag-comment, na i-post na ni You Jasmine. Nandun yung mga comment ni Leo D, nakuha na i-post. So marapat ba rin na pumasok ang Leo D para di umano kuno ayon sa post ni You Jasmine ay magkakasos, mag-file na, mag-complain and then mag-file na kaso at siya raw ang gagastos. Ang tanong, yun ho ba ay legit? Yung nagko-comment na iyon. Kasi kung ang labanan ho ngayon ay papasok ang mga reactor, ang mga sponsor para ho sa mga ka-issuehan itong nalalabas sa mga ka-issuehan and then ngayon, siyempre, rendido na. Tapos may papasok na yung sponsor, siya raw ho ang gagastos, magkaso-kaso na. So, nandiyan na, nangyari na yan. Ay, ganun pa man, siyempre, gagamit pa rin tayo ng konting video clip kung ano ang sinasabi ni Kuya Pal. Ano ho? Na pagkasunduin po si Jancy at saka si Ido. Okay, wait. Sponsor ata, no? Sponsor yung ano. May mental sponsor, na magitan. Na pagkasunduin po si Jancy at saka si Ido. Para ang akin naman, wala naman ako nakikita ron. Kung pagkasunduin, mas maganda, mas mainam. Kaya lang, may ibang hindi talaga matanggap na after all, mga ka-issuehan, stress, natulpuhan, tapos pag magkakasundo, isa na nga rin si Kuya Val dito na hindi rin niya matanggap, sabi nga ni Kuya Val, na pag nabalitaan niya, na okay sila, ni Dalaga at Binata, ay paalisin ni Kuya Val sa Edo. Eh, wala namang masama kung magkakasundo. And sabi ko nga, yun ay gusto kong itapik noon pa na isa nakikita kong dahilan dito kung mangyayari man talaga iyon na magkakaroon ng komunikasyon or magkikita sila para arborin yung kaso, arigluhin, magkausap sila. Yun lang ang nakikita ko. Walang ibang dahilan po yan, mga kaibigan. Ano po yun? Walang ibang dahilan? Walang ibang motibo o dahilan. Para? Kung bakit po kung Nakikita. saan na nag-usap yung dalawa. Dahil ito ay? Ano po, pagkasunduin lang. Yun. Pagkasunduin, so walang masama. Kundi, kumbaga parang gusto lang pagsunduin, both side, magkasundo. And kung may sinampang kaso, maaaring pag-usapan, iatras na lang. So, noon naman nakita ko naman din po sa Edo, may mga nag-report sa akin na sis, nag-PM ba sa'yo sa Edo? Kasi kagaya teacher, kagaya ni Sis Marie Feneda, sabi niya nagsasaway na sa Edo. May nakikita ko kay Edo na siya ay nag-e-effort kontakin ang ibang mga sponsor, nawawala ako sa focus. Kontakin ang ibang mga reaktor, sawayin, pag nagtatapik against sa kay Dalaga. May nakikita ko kay Edo na nag-e-effort siya ng ganun. So, pagsunduin, pag-ayusin, iyon yung motibo kung bakit ginawa ng mga sponsor na sumundo kay Beyonce. Nandun na ho, okay. So, dito nga,
Bakit kasi lumaot pa? Lumaot pa at hindi naman sa tayo magsisihan at nandyan ang ano ho. Ay, ayun na nga. Ang pinagmulan talaga dito is yung sa blind item ni Erwin. Pero yung blind item ni Erwin, negative. Nauwi lang sa pinasiguntahan na Redzen na ang blind item ni Erwin, positive, no? Maganda. Ngayon, ang version ng kwento naman ni Redzen, sinigundahan, ang version ng kwento ni Redzen ay negative. Kawawang-kawawa ang dating ng dalaga. Kaya doon, nagkakalaot-laot na naman at mauuwi na naman ngayon sa mga kasuhan. Ang tanong, ano ho ba ang totoo? Pero parang hindi ata ganun naganap, hindi ganun naganap yung pag-uusap. Okay? Hindi ka ano naganap ang pag-usap? Dahil nga po kasi walang alam si Ido dito. Okay, malinaw. Walang alam si Edo dito. Malinaw, sabi ni Kuya Bal. So, ibig sabihin inosente si Edo. So, na-set up din si Edo. Biktima lang din sa mga kagagawa ng mga sponsor na gustong pag-ayusin. So, ang nag-effort dito, ang nagiging way para pag-ayusin sila, sponsor, yung mga sumundo. So, kasalanan ng sponsor. So, walang alam sa Edo. Na magkita sila ni Dianse. Walang alam sa Edo. Even si Dianse po walang alam, magkita kay Ido. Oo, pareho inosente. So, wala dapat sisihin. Hindi ho dapat magsisihan. Hindi dapat sisihin si Edo or kung sino pa man. So, kasalanan ng sponsor. So, ngayon, ang ginawa ng sponsor, ang motibo is pag-ayusin. Pero dapat ho sa sponsor, dapat ho ang ginawa ho ninyo, okay, maganda naman pag-ayusin. Hindi ho sana ni bypass ang magulang. Ang magulang ni babae. And magpakatotoo ho tayo, huwag hong nagsisinungaling. Naggumawa ho kayo, kung totoo man yun, naggumawa kayo ng isang dahilan na papasyal, gano'n. So, nagsinungaling ho kayo sa magulang. Dapat unang-unang magulang ho ang inyong kinausap. Ano, tita, tito, o ganito ho, ay baka pwedeng matapos na ho natin ang issue nito, na ito kami na ho ang gagawa ng way para matigil na rin ho ang pambabas kay dalaga, kumbisihin natin, ganyan. Hindi ni binaypass kasi ng sponsor ang magulang din. Yan din ang isa sa nakikita ko. So, inosente si Edo. Hindi alam ni Edo yan. Okay, malinaw ha, sinasabi ni Kuya Bal. Okay, pero nasa sa inyo pa rin kung saan kayo maniniwala. Pero mas maganda, magsalita. Edo, may minsan kailangan kay Edo, magkaroon ka din Edo ng pangil. Lalo na kung gipitan na, kailangan magsalita ka rin. Hindi kasi pwedeng hindi ka magsasalita. Hindi kasi pwedeng lagi na si Kuya Bal ang magpapaliwanag ng ganito. Kasi alam nyo, paano kung wala si Kuya Bal? Paano na lang, kung lumaot na lumaot at lumaot, ay di, bandang huli, si Kuya Bal na naman dito ang matatambakan ng sisi. Minsan kailangan mo rin magpaliwanag. Kasi hindi pa pwedeng, kasi kayo yung nandun sa sitwasyon Kayo yung nandun sa sitwasyon. Kasi kung puro na lang si Kuya Bal ang magsasalita. Wala silang idea, wala silang knowledge. Kasi kung, kagaya nito, si Kuya Bal ang magdidepensa para sa iyo. Buti na lang may mga reactor din na magdidepensa para sa iyo. Pero, mas maganda, makapagpaliwanag ka rin. Kasi pag gipitan na, gilgilan na, kailangan nandiyan ka din. Medyo kailangan madiin ka din. Hindi kasi tayo pwede ditong lalamya-lamya kasi mahaba na 4 months na Ang mga kagulong ito, nadadagdagan ng ka-issuehan So, ikaw din ang, kumbaga nasa sa iyo din, manggagaling, yung lakas, para matapos. Hindi pwede kasing pahina-hina tayo, okay? Tungkol doon sa pag-uusap. Basta ginawa na po ng sponsor, parang minute up lang yung dalawa. So, ang sponsor dito, ang dapat sisihin. Inosente, Edo, and Beyonce. So, sponsor, ang may problema. So, kung walang alam sa Edo, so, walang alam si Beyonce, so sana sa magulang ho, kung totoo man na nagkaroon daw ng harurot, pinaharurot daw yung tricycle, medyo kalmahan nyo lang ho, pag sa ganun tagpo, kakalmado lang ho kayo. Kasi pagka kayo nagpakita ng silakbo, bugso ng damdamin, ng galit, ano ang kahinatnan? Ano ang mangyayari? Kalma lang. Kasi, kung tanungin nyo muna yung mga sponsor na po sumundo diyan, sila sasihin ninyo. Pero tanungin nyo, bakit nyo ginawa to? Hindi niya, kung pagkakasundo-sundo, bakit pwede naman dyan sa bahay? Kalma lang. And wag ho kayo magagalit kay Edo. Dahil kung sinasabi ni Kuya Bal dito na walang alam sa Edo, inosente, wag ho kayo magagalit kay Edo. Kaya lang, nandiyan na, naghalo-halo na. Pero sana sa Edo, yung nakaraan na live mo, itinanggi mo, hindi totoo yun at walang resibo. Huwag magpapaniwala kung walang resibo. Kung totoo man ito, nangyari na yun bago ka pa nag-live, sana nagbigay ka ng counting explanation na. Kasi mahirap na ang kwento ay nagmumula sa ibang tao. Nauunahan kayo na salaysay. Yung iba, nakikwento, may dagdag, may bawas. Diba? So, paano mangyayari yan? Pagka palagi na lang si Kuya Bal ang magpapaliwanag, si Kuya Bal na lang lagi ang nandito, na laging nasa likod ninyo, na kayo kailangan marunong din kayong dumipensa sa sarili. No? Para lang mag-usap. Okay. Tapos, Ido, nireach out niya ako na gusto pumunta rito. Ah? Sa bahay. Ang ganun pa kay Ido.
Ito lang si Erwin po ang sumira eh. Ayun lamang. So, magandang pakin na ito. Nareach ako si Kuya Bal. So, yun nga, ito lang daw si Erwin ang sumira kay Erwin. Oh, nagkwento si Erwin blind item, pero yung kwento ni Erwin is negative, positive naman, kinikilig. And, iyon yung version na kwento niya. Tsaka kasi bakit ko nasabi version, kasi iba yung kwento ni Red Zane. O, di ba? Medyo masama. Kay Erwin naman nakakakilig. Gumawa ng intriga. Weirdo, si Erwin. Gumawa ng intriga po na ganito, buntis na or ano. Ayun. Bakit nag-ibang kulay ng aking screen? So, yung kay Erwin naman daw, joke lang naman daw yon. Yung sabi nga magnininong, ay, joke lang daw, baby buntis. Pero, yun na nga, nangyayari nga. Sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon nga ng dagdag bawas. Dagdag bawas na kwento. Kaya mahirap kapag ang mga ka-issuehan ay nagmumula ang kwento sa ibang tao. Much better talagang sa atin. O, kay Edo, Kay Edo, siya talaga mismo ang magbibigay ng kapaliwanagan. Kasi sa iba, may dagdag, may bawas. Di ba? Pero wala po yun. Wala naman yun. Kasi hindi naman paninirang puri din. Medyo okay naman yung kay Erwin kasi hindi mo paninirang puri. Pero kung totoo naman talaga nagkita, okay, nagkita. Pero positive naman yung reaction niya. Kaya, para sa akin, kung alin ang pipiliin ko, mas nagustuhan ko, yung kay Red Zane ba or yung kay Erwin. Nagsalaysay man si Erwin, iba ang version ng kwento. Pero positive, compare doon kay Red Zane, na talagang hindi naman maganda. So, marami yung ibang naniniwala, may stress. Akala totoo, ay totoo nga ba? Pero bakit pa kailangan pa talagang ilabas? Dapat hindi na rin sana ilabas yun. Ano ho? Kung yun man ay totoo, hindi na rin sana yun ilabas. Ay wala ho, nandyan na ho eh. Nilabas na Red Zane eh. Ito po niya mga kalinga. Mayroon ng sponsor po na namagitan. Yun. Po. May sponsor na namagitan, nagmamalasakit. So, ang motibo lang naman ng sponsor ay magkasundo, magkaayos-ayos. So, balit, pagdating doon, ayos sa kwento ni Red Zane. Tumakbo, na trauma, mutik na mabangga. Medyo exaggerated yung kwento. May nagrumentado, may nagagalit. Medyo hindi maganda yung kwento. Pero bakit magagalit? Sa kanino nagagalit? Ang magulang, kung nagagalit. Huwag magagalit ho kay Edo. Pero mas mainam, total nandiyan na, bakit hindi na lang talaga magkaayos? Ang tanong, papayag ba silang magkaayos-ayos? Kailan magkakaayos-ayos? At hanggang kailan ho itong mga ka-issuehan ito? Ano ho ang mangyayari pa? Mauuwi daw. Sa kasuhan, mayroon daw sponsor. Ayun, may post si Jasmine. May sponsor na papasok. Ito ba, marapat pang pakialaman pa ulit. May sponsor na papasok, ito ay nagangalang Leo D. Wait lang ho ha, hindi ko alam kung ito legit or fake. Ano ho? Ito ho ay nanggaling kay Jasmine. Ayan ho. Yan ho ay comment kay Hayat Zamora. Ngayon, legit ba or fake? Ang sabi ay papasok. Ayan, nandyan, magkakaso, mag-complain, mag-file, at siya ang gagastos. So, ito ho, ang aking tanong, marapat ba na sa mga nangyaring mga ka-issuehan ay marapat bang umentra, tumulong si Sir Leo D para kasuhan ang dapat kasuhan? Ngayon, ang akin naman ay nasa sa kanila na yan. Kung gusto nilang legal action, matapos na, bahala na ho sila. Okay, ang tanong, totoo ba yan? Legit ba yan? Yan nag-comment na yan. Ano man ang mga plano, kung ano yung ikatatahimik, sino yung dapat bigyan ng legal action yung sumundo, ay bahala na ho kayo. Makakabuti ba? Yun ang tanong, isang tanong. Kung may i-enter ng sponsor, sasagot sa mga gastusin, makakabuti ba? Or palala? Ay nako, nagkalaot-laot na, naghalo-halo na ho ang balat sa sinalukan. Kailan ho matatapos? Yun ang tanong, kailan ho matatapos ang mga usaping ito? Ano ba ang marapat? Marapat ba na si Beyonce ay tuluyan na wag na lumabas sa social media? Wag na mag-TikTok, wag na mag-Facebook muna. Yung ibig sabihin, mag-upload sa TikTok, upload sa Facebook, upload sa YouTube. Ano ho ang magandang gawin? Gawin ng private ang kanyang buhay. The more na nakikita ka sa SACMED, marami din mga reactor, ang hindi rin nakakamove on pa, viewers, basher. Ano ang dapat gawin? Laban, bawi-bawi. Magulo. Talagang hindi na ho magka-tinapos ang mga kaguluhan. Ano ho? Ay talagang ganito ho. Pinasok natin ang buhay social media. Pero para sa akin, kung nung pagkatapos ho ng mga ka-issue nagpatulpuhan, ang ginawa ay nanahimik na lamang. Malamang sa ngayon.
tahimik na rin ho. Ay anong nangyari ho, ay gumawa ng YouTube. Doon ho sa mga pagla-live ni Beyonce, marami pa rin ho doon mga nabitawan salita ang Hansel. Kaya nagkakalaot-laot dahil kapag magla-live si Beyonce, iyan ho talaga ang inaabangan ng mga reaktor para makahugot ho ng mga katapikan, topic. Sa totoo lang. Marami ho nag-aabang kay Beyonce sa kanyang live dahil dyan ho nakakahugot ng topic. Inaabangan ho para may content. So ano ho ang dapat gawin? Ngayon, ito na. Magsisihan man, wala na, huli na. Oh. Pero yung kay Erwin TV, sabi ko nga, nakapagkwento man siya, nakagawa man ng isang panibagong pag-uusapan, pero compare doon kay Redzen na sinugundahan, ay negative yung kay Redzen. I mean, parang lumalabas doon, kawawa. Compare doon kay Erwin na maganda naman. Kaya lang, nauwi sa, ayun na, karibok na naman, issue na naman. Okay, wala tayong magagawa, talagang ganyan ho. Ano? Nasadlak na sa ka-issue eh. So, ayun, abangan nyo ako guys sa akin next video. Iwasan muna tayo sa pagbabasa. Ako ho ay nagbe-base lang sa mga usap-usapin. At hindi ba tayo napapagod? Eh, sa part ho namin, ito ho talaga, ganito ho, ang trabaho namin as content creator. Ano ho, kaunti pa. Una na magitan. Na nabigay. Pag malasakit po. Sunod na naman na magkapati na sila, magkasunod. Okay. So, yun lang. Ang motibo ng sponsor, walang masama. Based sa sinasabi na Redzen, may masamang plano. No, walang masama. Siguro baka gusto lang pagbatiin. Pero ang mali daw sa mga sumundo, dapat hindi nyo binaypas ang maguna. Yun lang ang akin. And kinausap din, sana si Edo, ay kaya lang nangyayari, lumilitaw inosente nga Edo at Beyonce. So kasalanan ng sponsor. Ngayon, may bagong i-enter ang sponsor, siya ang gagastos. So makakabuti ba? Ano ba? Ayan, nagkalaot-laot na. Abangan nyo ako guys sa akin na next video. May galang shoutout po sa inyo lahat. And pakiclick po ng thumbs up ng sa ganun is swak sa palasa po ng YouTube. Ayan, maraming salamat po.